Hello everyone, nandito na tayo sa panghuling bahagi ng ating compliance monitoring report. Nandito tayo sa conclusion and recommendations. Meron tayong mga sasagutan dito pagdating sa compliance status. And then we have environmental quality status, environmental management plan status, environmental risk categorization, and then work plan for next monitoring period. Sa huling bahagi ng compliance monitoring report natin, magpe-present tayo dito ng ating conclusion and recommendation. Especially related ito doon sa previous discussion natin, lalong-lalo doon sa mga results. And then dito meron tayong mga kailangang statement na magsasabi kung ano ang ating conclusion and then recommendation. So, unang-una sa compliance status, pwede tayo ditong mag-indicate ng statement kung ano ang pinaka-conclusion natin sa compliance status ng ating project sa ACC condition, sa ating environmental management plan, sa ating environmental monitoring plan, sa mga requirements po ng PD 1586 at iba pang batas. So, pwede natin sabihin dito, the conclusion, the project complies with all the ECC conditionalities. Okay? Now, dahil yan na yung pinaka-conclusion natin, pwede naman nating i-recommend na continually. So, there must be a continual compliance with the ECC conditions. Yon. So mga ganitong simple statement ay wala naman pong problema yan dahil yan yung conclusion nyo at meron kang recommendation. Next, pagdating dito sa environmental quality status, pwede mo ring sabihin dito, the project conforms and maintain compliance to the standard set by DENR EMB. Yan. And then dito sa recommendation mo, it is hereby recommended to continually monitor compliance and implement environmental monitoring plan. Yan. So ito yung mga example lang itong mga statement na to. Lagi mo lang bibigyan ng conclusion at bibigyan mo ng recommendation. Okay, next is the environmental management plan status. Pwede mo ngang i-relate yung statement mo dito sa quality sa environmental management plan. So, halimbawa, the project implemented the commitment
indicated in the environmental management plan. It is hereby recommended to allocate sufficient budget for its implementation. So, yan. Ganun lang yung mga statement natin. The project implemented the commitment indicated in the environmental management plan. It is hereby recommended to allocate sufficient budget for its implementation. And then dito naman sa environmental risk categorization, pwede natin ditong sambitin na C, project environmental monitoring and audit prioritization scheme. Yan, completed PMAPs. Ito ay sinasubmit kasi natin for the first time application ng ECC for the first time submission ng CMR. So kung meron kang PMAPs, isasubmit mo na lang ito sa step number 10. Na po, ang PMAPs, makaka-download ka niya ng mga template niyan sa internet. Halimbawa ito, kukumplituhin mo lang tong questionnaire na ito. At ito na nga ang PMAPs. At i-upload mo na lang ito sa section or sa part 10. Okay? Now, here, pwede mong sambitin na there was no changes in the information indicated in the PMAPs. So, kasi pagka nagkakaroon ng changes sa information sa previously submitted na PMAPs, that's the time na kailangan mo mag-submit ng bagong PMAPs. Then dito sa work plan for next monitoring period, mga bagay na naiisip natin kailangan gawin para sa susunod na monitoring period. Like January to June. Kung itong ginagawa nating report ay July to December, ano naman yung work plan mo for next monitoring period? Siguro isa sa kailangan mong gawin ang statement naman, pwede mo sabitin, submission, yan, self-monitoring report, and compliance monitoring report. Siyempre, yan po ang isa sa ating mga duty. Maganda rin na plano natin na mag-conduct ng ah, environmental monitoring. So, tayo ay makikipag-coordinate with EMB accredited environmental laboratory for the water or air sampling. Then, maganda rin na tayo ay merong mga pag-verify ng mga permits natin. So, kung kailangan ng renewal, so pwedeng renewal, yan, renew of discharge permit. Ano po? Ganun din ang ating permit to operate if expired na sa susunod na monitoring period. Yan, pwede nating sambitin yan dyan. Renew the discharge permit or permit to operate. Yeah. And then, kung may balak ka ngayong magkaroon ng expansion or modification at papatak yan sa susunod na monitoring,
pwede mo sambitin na um, apply for major or minor amendment of existing ECC. Yan ay kung applicable itong mga statement natin dito. Okay? Pwedeng marami pa tayong plano gaya ng conduct or coordinate with DOH recognized service provider for the siphoning of septic tank. Ano po? Or halimbawa, meron ka ring plano na ah, renovation of existing sewage treatment plant. Yan ay kung yan yung plano mo. At susukatin ka ngayon dyan kung ginawa mo yung mga plano na yan. Okay? So this is your Chapter 4 Conclusion and Recommendation ng Online Compliance Monitoring Report. At halos ito na yung mga sinasabi natin na conclusion and recommendation. And halos puro positive ang statement mo rito, kagaya ng mga positive statement mo sa unang-unang part ng ating um, report, yung executive summary na sinasabi nating compliant tayo sa mga ECC condition, lahat ng requirements. Ganon din dito, mag-e-end ka na positive yung mga statement. Kung kaya mong ilista yung ating mga particular recommendation, may mga conclusion na tayo na positive. Sa recommendation, pwede kang mag-indicate dyan ng mga dapat gawin at saka mga dapat hindi na gawin. Yung may mga tsansa ng recommendation. So, nababasa yan ng evaluator o ng personnel from EMB kung ano yung mga nire-recommend natin. So that's it. That is the part number 9 or step number 9 under chapter 4 conclusion and recommendation. So after nito, papasok ka na ngayon sa ating part 10 at dyan ka ngayon mag-a-upload syempre ng mga pertinent documents. So sundan nyo yung video nito at matutunan nyo naman yung part 10, ano ba yung information na kailangang ibigay. And eventually, yung susunod na ah, step, pinaka-final step, kung papaano na ito isasubmit. Itong ating online compliance monitoring report. So, thank you very much everyone for uh, time listening. And if you have more questions, you can just type it below. And I am glad to uh, interact with you, sagutin ang inyong mga tanong sa abot ng ating mga kaya. Thank you very much everyone and God bless us all.